Ayan, good morning sa inyong lahat o magandang umaga. Tayo nandito ulit sa ating talungan. Babalik tayo dito sa harap at dito naman tayo magtrabaho ngayong araw. Ngayon ay Sabado. Ano na bang petsa ngayon? 29 na yata ng June. 29 o 30. So mapapansin nyo dito sa harap, ito yung parang pinakamalago na tanim natin. Kasi yung gitna mababa hanggang tuhod lang, may mga bunga pero mababa siya dahil medyo nasagad namin yung pagputol doon nung nagraton kami. Kaya ngayon nung bumalik yung tubo niya, mababa lang. Ito namang sa harap, hanggang bewang yung pagputol namin nung nagraton kami. Kaya nung nagdahon siya ulit, tumubo. At ito na lagyan na ng abono, ng fertilizer at foliar. Matangkad na siya kaagad. Ngayon tumangkad kaagad halos kasing halos nasa balikat ko na itong mga talong. Ito halimbawa itong nasa harap ko. Ayan, yung paghawak ko ng camera ay nasa sa may halos leg ko to. So halos leg ko na yung tangkad niya. So malago na naman dito sa harap. Nakakain na kasi sila may abono na to, nakailang abono na sila. So ayan, tumatangkad talaga yung talong. Mapapansin din natin na nagtanggal na tayo ng bunga nakaraan, yung mga sirang bunga, para syempre gusto nating tanggalin yung uod. Kasi bawat bunga na may butas, gaya nito, bawat bunga na may butas, ibig sabihin mayroong uod yan sa loob. So yung uod na yun, pag nag-evolve na siya, magiging paru-paro. Yung paru-paro na yun, kung babae yun, magiging tagapagparami ng kanilang lahi. So ang gagawin ng paru-paro, lalapit uli dito sa talungan, tapos mangingitlog. Pag nangitlog siya, yung maliliit niyang uod, pag napisanan mula sa itlog, magiging maliit na uod. Gagapang yan, gagapang, tapos maghahanap ng makakain. So ang pagkain, itong maliliit na talong, malaking talong, talbos, papasok sila sa loob ng sanga, doon sila maninirahan sa gitna. So yan yung pinapakita ko rin sa mga previous natin video, dito sila pumupunta. Yan talaga yung pagkain nila so bunga, matamis-tamis para sa kanila, masarap. Yung talbos ng talong nasa gitna ng sanga, minsan hindi lang din sa talbos, minsan nasa gitna ng kalagitnaan ng sanga. Ayan, matibay-tibay pero nabubutas nila yan. Ang galing nila magbutas sa gitna ng dahon, sa gitna ng sanga ng dahon. Pero kadalasan talbos. Kaya pag may nakita kayong ganyan, nalulungkot, may uod yan. At ang isa sa pamamaraan ay pitasin sila. Pitasin, putulin, tapos itapon. Ilagay mo muna sa sako, i-kolektahin mo, lagay mo sa sako at itapon, ilibing, sinugin. Yun yung mga paraan para mapatay mo. Kasi pag ginawa mo, halimbawa ito, baliko, hindi tuwid, siguradong may uod yan, kitang kita may butas. Obvious. So ayan, halimbawa pinitas mo yan, tapos nilaglag mo lang sa lupa. Ayan, laglag natin dyan. Ganun ang gagawin mo. Laglag ka lang ng laglag mula dito hanggang doon. Naglinis siya nga, pero nilaglag mo yung mga pinitas mo. Yan, nandyan lang sa sahig ng daanan mo. Gagapang yung uod na yan, lalabas sila. Lalabas, hanap ulit, aakyat, hanap ulit ng ibang bunga. Ganun din. So nagsayang ka ng pagod. Hindi mo dinispose ng maayos, hindi mo sila pinatay. Buhay pa rin yun nasa loob, gagapang yan. At maghahanap sila ng panibagong mapapasukang talong o talbos, o kaya kung nasa level na sila magiging paru-paro, babalutin niya yung sarili niya. Di ba yung parang caterpillar, yung mga paru-paro, binabalot nila yung sarili nila para paglabas nila paru-paro na. So ganun yun. Malilit lang tong paru-paro na to, kulay puti, kulay gray, kulay brownish minsan, pero madalas sa puti at brown or cream white yung kulay niya. Maliit lang yan, maliliksi pa naman lumipad. So yan yung pinaka-peste ng talong, yung tinatawag nating fruit and shoot borer. Kasi nga prutas ng talong, yung bunga ang kinakain niya, shoot, talbos. Ayan, nabutas nila, nasa gitna yan nakatira. Kaya pinapatanggal natin talaga yan. Hindi lang spray yung aasahan natin. Kasi kung spray lang, hindi naman nakakapasok yung spray sa loob ng talong, sa loob ng bunga.
may mga systemic na spray na sinasabi. Systemic, ibig sabihin pag kumain sila sa bagong spray na talbos, talong, mamamatay sila. Pero yung nasa loob, hindi mo na mapapatay yun. Nasa loob na yun eh. Nandun na yun. So hindi naman gagaling yung talong pag nag-spray ka. Okay? Hindi naman siya mag-heal na mawawala yung butas niya, gaganda yung loob na kinainan, hindi na. Sira na yon. Kaya ang kailangan gawin ay pitasin yung mga sirang bunga. Ayan. Marami to. So yun ang gagawin natin buong araw dito sa harap. Siyam na tudling to, siyam na linya. Yun nga, tudling ay linya. At isa-isahin natin. Bawat puno, tatanggalan natin uli ng bungang may butas para sunugin, patayin at ilibing. Yun ang ating trabaho. Tapos saka natin sprayhan. Ayun, para dalawang pamamaraan. May spray ka na chemical at meron kang manual. Ayan. Yung pangatlo, yun pala nalimutan ko na, dapat gagawin pangatlo, yung pagsasabit natin nung trap. Yung meron tayong Wilkins mga bote, ayun boteng ganyan, lalagyan natin yan ng molasses tsaka pinaghalong suka, konting suka, molasses, mabango yun, sugar na ano yun na puro. Tapos isasabit natin dyan, mga attract yun ng paru-paro, mapupunta sila doon, matatrap sila, pag dumikit sila doon mamamatay. So yun pala, kailangan natin gawin yun. Pero una, ito muna, mamitas. At pangalawa, yun ang gagawin ko, isasabit ko na yung mga bote. Meron akong sinabit yan, nagkaubos na hanggang dulo, ililipat ko dito, tapos makakatulong sa atin yun. Yan. At bukas ay pitas ulit. Bukas pitas. At mukhang may mapipitas na rin tayo dito sa harap, kasi nung nakaraan hindi tayo nakapitas dito. Pinakita ko yung nasa gitna, doon lang tayo namitas, di ba? Nakailang kilo lang tayo doon. Umakyat din yung presyo, nasa 18 na, mula 15 naging 18 pesos yung good o primera. So good news na yun, paakyat na rin na yung presyo. Saan ba naman pupunta yan? Aakyat. O kung mababa siya ngayon, di tataas din yan eventually, papunta rin yan doon. So bukas harvest tayo, may mapipitas na tayo dito sa harap, kaya mababalik natin yung dami ulit ng pitas natin bukas, kasi ay araw talaga ng pitas. So harap at gitna, doon tayo mamimitas, dalawa yung pipitasan natin. Okay, araw ng linggo yon bukas. So ayan, dito muna tayo, tuloy natin yung paglilinis ng ating talungan. Manual na pamamaraan ng paglilinis bago mag-spray, or kasama ng pag-spray yan mamayang hapon. Tapos yung pangatlo, yung paglalagay ng molasses na merong suka para matrap natin yung mga lumilipad na paru-paro. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo ulit ang ating video bukas, ayan, patungkol sa pagtatalong.